Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 1. Bumalik ako sa kusina. Naupo sa silya. Kumain mag-isa. Natulala na lamang ako sa tuwing kinaumagahan. Kapag ka nagising si Jabinel, magtatanong ka agad kung ano ang niluto ko at sabay kaming kumakain. Pero ngayon, puro hangin ang kaharap ko. Bumalik lamang ako sa katinoan na may tumawag sa phone ko. Nang sagutin ko naman ito, ay ang babaeng katrabaho ko lang pala. Pa, kailangan ka dito. Bakit hindi ka pa pumapasok kahapon pa? Tanong nito sa kabilang linya. Napahugot ako ng malalim na hininga. Huwag mo na akong alalahanin. Sige, papasok ako. Hintayin nyo na lamang ako. Yun ang sabi ko. Sige, kanina ka pa kasi hinahanap ni madam eh. Oo na, mag-aayos na ako. Pasensya na. Saka ko binaba ang tawag niya. Napabuntong hininga na lamang din ako at pumanhik sa kwarto ko. Naligo ng madalian at pagkatapos ay nagsuot ng dress. Nabaling naman ang atensyon ko sa wedding gown sa loob ng cabinet ko. Kailan kaya kita masusuot? Saka, hindi naman kita sinuot para hindi matuloy ang kasal pero bakit ganun? Sinunod ko naman ang pamanhiin. Hindi pa rin pala matutuloy. Pagkatapos kong i-braid ang buhok ko, ay lumabas na ako ng bahay. Sumakay ng tricycle papunta sa terminal ng van. At ilang minuto lamang ay nakarating na ako sa building ng kumpanya ko. I work as a woman designer. Actually, I applied for the position and I have a background naman. Dahil nagtapos ako ng course ng fashion design, hindi lang halata. Dahil noon nag-graduate ako, hindi ako naghanap kaagad ng trabaho dahil nag-chill muna ako at nagpapahinga sa sobrang daming ginawa ko ngayon. As a designer, balik trabaho na ako. When I step inside of the building, dumiretso naman ako sa front desk. Where's madam? Tanong ko sa kanya. Yes, Miss Gatchalian. Nasa office niya po. Pwede na po kayong pumunta doon. Aniya. Salamat. Leave her. Dumiretso naman ako sa office ni madam sa 4th floor. So, I took the elevator at ilang saglit lamang ay tinungo ko na ang daan na carpeted papunta sa office ni madam. I knocked twice and entered her office. Good. You are here, princess. She said. Come and sit. Thank you, madam. So, here's the portfolio you sent me the other day. Nilapag niya naman sa harap ko ang portfolio na pinasa ko for new design. I don't like some of them. Kung meron man, 2 lang ang nagustuhan ko. Napakunot naman ako sa sinabi niya. Pero madam, paano hindi niyo nagustuhan? May mali po ba sa ginawa ko? Dali-dali kong tanong. Tinaas naman ito ang kanyang kanang kamay para matigil ako sa pagsasalita. Hindi ibig sabihin na rejected ang ibang design. I like them, pero masyado ng common. So, I suggested that you should revise them. At ibalik mo sa akin ang mga bagong design mo, Aniya. Tumango na lamang ako sa kanya. Sige po, madam. Alright, she said. Habang inaayos ko naman ang portfolio, she asked me, are you okay, princess? Something doesn't seem right. Namumugto ang mata mo And you are wedding day, right? Be happy. Napangiwi na lamang din naman ako sa kanya. Sige po, madam. Kailan po ba ang deadline nito? As soon as you finish everything. Hindi naman ako nagmamadali dahil may napili naman ako from your design. Take your time and your ideas collide. Thank you, princess. I nodded and stopped up and leave her office. Napasandal na lamang ako sa pinto nang masara ko yun.
Gusto kong maiyak. Gusto kong punitin ang papel na hawak ko. Pero hindi ko magawa dahil ito rin ang bumubuhay sa akin. Okay ba na maging masaya ako? Dahil kahit papaano ay may nakuha sa mga design ko, or malulungkot dahil most of them ay puro revision ang kailangan. Pumanik muna ako sa table ko sa second floor para ayusin ang mga papers ko doon. Napakamot na lamang ako sa ulo ko dahil ang dami na palang tambak. It is okay for madam na hindi ako pumasok ng ilang araw. Bayad pa rin naman na yun eh, pero mas malaki ang bayad sa akin, lalo na kapag nakukuha ang design ko. More like 10 to 20K ang isang design ko. Pa? Nagulat naman ako nang may mga lumapit sa akin. Ang lalaki ng mga ngiti nila sa akin. Kumusta ka na? Malapit na talaga ang kasal mo. Sabi pa ni Noemi sa akin. Oo nga, we are excited for you. At saka, where our invitation card? Ang taga na naming hiningi yun. Sabi pa ni Amia. Napangiwi naman ako sa kanila. Sorry to dismay you guys, pero hindi matutuloy ang kasal namin this week. It was postponed, and I don't know kung kailan. Sorry ha, ngayon ko lang nasabi. I lied. Baka naman sa kanilang muka, yung pagkalungkot, yung excitement nila kanina, binawi ko kaagad. Ayoko naman kasi silang paasahin. Alam mo naman, masakit umasa, tapos wala ka naman palang aasahan. Kaya, mabuti nang sabihin sa kanila na hindi muna matutuloy. Bakit naman? May sudden change ba? Tanong ni Naimi. Tumango na lamang ako. Ang perfect pa naman ang gown mo. Sarili mo pang design. Sabi pa ni Aima. Ay, pero syempre, magagamit mo rin naman yun eh. Soon nga lang. Pero syempre, magagamit mo rin yun soon, diba? You know, hagik-gik pa niya. Sige. Babalik na kami sa table namin ha. Kumusta mo na lang kami kay Jabinel? I'm not sure. Pagkaalis naman nilang dalawa, napabuntong hininga na lamang ako. Tumingala pa para pigilan ang pagtulo ng mga luha ko. Ang bigat sa damdamin nang sabihin ang totoo, na hindi na talaga matutuloy ang kasal, pero kasi deep inside of me ay may pag-asa pa. Matutuloy ang kasal, not now pero soon. Nilinis ko ang table ko. Tinapon ko na yung mga papel. Napakalat-kalat lang. At niligpit ko naman ang iba pa. Iuwi ko ang portfolio ko. Uulitin ko na naman. Pero saan nga ba ako hahanap ng inspirasyon para ayusin ang ganitong mga design ko? Masyadong masaya at makulay sa mata, pero kung pipilitin ko lang din ang sarili ko na gumawa, baka naman ma-reject na siya ng tuluyan. Mas masakit yon kaysa sa revision. Pagkatapos kong ayusin ang mga dapat kong ayusin, aalis na ako. Wala na naman akong gagawin dito eh. Taga-design lang naman ako ng mga damit ng mga pambabae. Kaya pwede namang umuwi na sa bahay at doon ko na lang gawin ang trabaho ko. Pagkapasok ko naman sa elevator, sumabay ang isa kong katrabahong lalaki na si Toby. Men's designer naman siya. Pauwi ka na? Tanong nito sa akin. Tumango naman ako sa kanya. Oo, ayusin ko ang mga design ko. He lit up his bro. Bakit revision ba nakuha mo? Tumango naman ako sa kanya. Wow ha? Ako rin eh, as in lahat ng mga design ko, hindi niya tinanggap. Mas maganda daw kung baguhin ko pa. Ano kayang meron kay madam? Taka ko pang tanong. Napakibit balikat naman ito. Baka naghahanap lang siya ng bago. Ewan? Aniya pa. Nga pala, kamusta na kayo ng soon-to-be husband mo? Umiwas na naman ako ng tingin sa kanya at sa pinto na lamang nakatingin. Okay lang, masaya, pilit ng ngiti ko pa. Sakto namang bumubukas ang elevator. Gusto mo ba sa akin pa? Mas masaya ka pa kapag ako ang kasama mo. Ngisipan niya sa akin. Napangiwi na lamang din ako. Sige, mauna na ako. Pagpapaalam ko sa kanya. Pagkalabas ko naman ng building, saktong umuulan pa sa labas. Bakit bang malas-malas ko ngayong araw?
O bakit hindi lang ngayong araw, kundi araw-araw pa? Huwag naman sana. Naupo naman ako sa gilid. Hinihintay na tumila ang napakalakas ng ulan. Ma'am, pasok muna po kayo sa loob. Mababasa lang po kayo dyan. Sabi sa akin ni guard. Nginitian ko na lamang ito. Hindi, okay lang po ako dito. Salamat na lang po. Sa sinabi kong iyon, ay bumalik na ang guard sa kanyang pwesto. Pero bumalik naman ito. Pero sa pagkakataong ito, ay inabutan niya ako ng payong. Ay, salamat po. Babalik ko na lang po. Ngumiti naman si Manong guard. Walang anuman. Dapat lahat tayo nagtutulungan, aniya. I just smiled. Nang buksan ko naman ang pinto, ay isang itim na sasakyan naman ang tumigil sa harap ng building. Tinignan ko naman ang paligid kung may lalabas din ba, pero wala. Maya-maya lang din ay binaba nito ang bintana ng kotse at nagulat ako kung sino ang bumunga doon. Hey! Pa! Bigla namang bumilis ang kabog ng dibdib ko. Parang gusto ko nang pumasok sa loob, gaya ng sabi ni Manong guard. Sabay ka na sa akin, malakas ang ulan oh. Anya pa. Ma'am, kilala niyo po ba yan? Napangiti naman ako kay Manong guard. Sobra ata siyang nagke-care, pero tinanguan ko na lamang din naman siya. Okay. Mamaya kasi modus lang yan eh, ngiti pa niya. Binaling ko naman muli ang tingin ko kay Jolliper. Ano? Tara na! May payong ako. Sagot ko naman sa kanya. Pero malakas pa rin ang ulan at mababasa ka. Sabay ka na sa akin. Iuwi na kita. Nanliit ang mata ko sa sinabi niya. Parang may ibang meaning din ang huli niyang sinabi. Pero hindi ko rin alam kung bakit dahan-dahan akong naglakad at binuksan ang pinto ng sasakyan niya. Dito ka pala nagtatrabaho pa. I have no response. Nabasa ka oh. Gusto mong magpalit? Umiling naman ako sa kanya. Hindi, okay lang ako. Ani ko, parang bilis nag-dry ng lalamunan ko doon ah. Nakakakaba. Salamat. Ha? Saan pa? Hindi pa nga tayo nakakaalis pero dahil nandito ka na sa sasakyan ko, I'll take you home. Ngisi pa niya. Hindi ako makatingin ng diretso sa mga mata niya. Nahihiya ako. Hindi ko kasi alam kung may nangyari ba sa amin. Meron nga ba o wala? Hindi ko alam. Sorry. Through his arm. As I walk through down the aisle, there's the man the end, who waited me for a long time. He stood up, waiting for me to be beside him at the altar. As I reached him, his faces were began to blur. I lift up my eyes, removing my hands to his. My left chest started to beat faster. Then out of a sudden, he faded through ashes. Pa! I opened up my eyes. The first person I saw is him. Nanlaki ang mata ko nang makita ko siya. As I turned around to see the whole place, hindi ako pamilyar sa kwartong ito. Nakakagulat pa, nakaharap ko ang lalaking ito. Ano nangyari? Kinakabahan kong tanong sa kanya. When I look into my clothes, suot-suot ko pa naman ang mga ito pero basa at nilalamig ako dahil sa lamig ng paligid. Natawa naman si Jolliper sa sinabi ko. Mali ba yung tanong ko? May nakakatawa ba? Nakakunot lamang ako sa kanya. Saka naman siya tumigil sa pagtawa niya. Don't worry pa. Walang nangyari. And if you like umuulan pa ba sa labas? Pag-iiba ko ng usapan namin. Ang awkward lang, lalo na't nasa lugar ako nang hindi ko naman alam. Tumayo naman si Jollifer at lumapit sa bintana. Kaya naman hinawi ang kurtina at malakas pa ang ulan sa labas ng bahay. Kaya pala ang lamig-lamig sa kwartong ito. Isama mo pa na basa din ako. Ilang saglit lang din nang ma-realize ko kung paano ako napunta dito. Ano nga palang ginagawa ko dito? Akala ko ba ihahatid mo ko sa bahay ko? Tanong ko sa kanya. He shrugged at naglalakad naman pabalik sa akin at naupo sa duluhan ng kama.
You are sleeping. Hindi ko naman ginising ka. Dahil mukhang pagod na pagod ka. Kaya dinala muna kita dito sa bahay ko. Hindi ko rin naman alam kung saan ang bahay mo kasi tinulugan mo nga ako. Ngisi pa niya. You can change your clothes. I have. Okay na ako dito. Hindi ko alam kung bakit ganito lang ang bilis ng kabog ng dibdib ko. Kakaiba. Hindi ko rin magawang tumingin sa mga mapupungay niyang mga mata. May kakaibang tinataglay ang lalaking ito na sa kanya mismo ko lang nakikita. He smirked as if you can have it so. Sige na, baka magkasakit ka pa niyan. Sa kanya dinuro niya ang kanyang labi na nasa gilid ko na damit. Nang tignan ko naman ito ay isang malaking t-shirt lang naman ito. I hope you have your short. Sorry, I don't have any girl's clothes here. Anya pa. Nginitian ko na lamang din naman siya. Sige, okay lang, salamat. Nang tumayo naman ako ay biglang sumabit ang paa ko sa kumot, kaya naman sumubsob ako sa sahig. Dali-dali naman siyang lumapit sa akin at inalalayan ako na makatayo. Umiwas kaagad ako ng tingin dahil diretso ang tingin niya sa mata ko. Salamat, ani ko. Nasaan pala ang banyo mo dito? No, dito ka na magpalit, bababari naman ako eh. I prepare something for us, aniya. Tumango na lamang din ako sa kanya at sinarado naman ang pinto pagkalabas. Humarap naman ako sa salamin at hinubad ko ang dress ko na medyo basa pa at sinabit ko na lamang ito malapit sa tapat na aircon para mabilis itong matuyo. Sinuot ko naman ang t-shirt niya na umabot hanggang hita ko. Mabuti na lamang at may cycling ako kaya hindi masyadong awkward. At natigil din akong saglit nang ma-realize kong muli na bakit hindi pa ako umaalis dito. At nakuha ko pang magsuot ng damit ng ibang lalaki. Wala rin naman akong naghihintay sa akin sa bahay eh. Kaya naman, nang matapos ako, ay lumabas na ako ng pinto at hinahanap kung nasaan siya at nakita ko naman siya sa kusina, nagluluto. When he saw me, nakangiti lang siya. Oh, ang laki pala sa'yo niyan. Pagpuna pa niya. Napangiti na lamang din naman ako. He smiled. We're so natural. Mapapangiti ka na lamang din dahil na din sa mapuputi at kompleto nitong ngipin. Ang skin complexion naman nito na golden brown. Bagay na bagay sa kanyang katawan. Broad ang kanyang muscles. Mas malaman kaysa kay Jabinel. Shit. Why do I compare them? I sat on the stool and says, paano pala ako dinala sa kwarto? At bahay nito. He nodded as he prepared some bowls at sinalina ng mainit na soup. Mukhang masarap naman. I carry you from my car to my room. And yeah, this is my house. And for my future wife, he smirked. My girlfriend ka? I asked. He shook his head. Wala. Bakit? Mag-a-apply ka? Tawa pa niya. Napangiwi na lamang din naman ako sa sinabi niya. Ikakasal na ako. Natigil naman siya sa ginagawa niya nang sabihin ko yun. Muntik pa siyang mabanlian ng mainit na soup na sinasalina niya sa bowl. Pero agad naman niyang itinuon muli ang paglalagay at ang kanyang itong iniabot sa akin. I didn't know you all be married soon, aniya. Napansin ko ang pagkadismaya sa boses niya. Napalunok naman ako ng daway. But it will never be happen. I sig. So, I begot the chance. He smirked. Hindi na lang din naman ako umiimik sa sinasabi niya. Ano bang gusto niyang iparating sa akin? Ano bang gusto niyang sabihin sa akin? May ipinapahiwatig ba siya sa akin? Sino ka ba talaga, Jolliper? So, I begot the chance to ask this. Napangisi naman siya sa tanong ko. If you want to know me, I'm just in love with you. Napataas naman ang kilay ko sa sinabi niya. Ha? Tawa pa nito bago ko sagutin. Jollifer Antoinette Kidd. Yan ang buo kong pangalan. Pero handa akong palitan ang apelido mo ng akin. Pa, kindat pa niya sa akin. I refused to look on his eyes and took a sip on my bowl of soup. I don't know if it was joke or it meant to be real.
Pansin ko pa rin ang mga titig niya sa akin, kaya naman nang balingan ko. Ibang klase naman yung mga ngiti niya sa akin. Bakit? Niwi ko pa sa kanya. He lifted his shoulder. Well, I still find you adorable. He smirked. I thought you are free. You are free to be mine. Pero nang sinabi mong ikakasal ka dapat, it broke my heart. Aniya sabay hawak sa kanyang kaliwang dibdib. Kunyari ay nasasaktan talaga. Pero I'm glad to say, it will never be happen again. I narrow my eyes to him. Bakit, ano bang gusto mo? Ikaw pa. Gusto kita. Walang halong biro. Seryoso niyang pinagbitiwan ng mga salita sa akin habang ang mga mata ay nakatitig lamang sa akin. Ako ang unang bumigay. Ako ang umiwas dahil hindi ko kayang tagalan ang pakikipagtitigan sa akin. Ay shackles, pero may boyfriend ako, Joliper. I'm still taken, I said to him. At dito na po nagtatapos ang chapter 2 ng aking kwento. Maraming salamat po and God bless all.